palang kabutihan kung kasama mo yung kamag-anak mo sa bahay. Oo nga, may mga disadvantages man, pero magagawa naman ng paraan. Yan, mabuti at nadagdagan ng kaalaman ninyo tungkol dito. O sige, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon, natunghayan natin ang pagsasalita ni Haring Saul sa sinabi sa kanya ng mga anak ni Israel tungkol kay David. Pinasundo po pala ni Haring Saul si David nang malaman niya po sa kanyang mga lingkod ang mga sinabi ni David laban sa higanting si Goliath. At ito ang naging reaksyon ng higanting si Goliath tungkol kay David. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Samuel sa 17:39 hanggang 48. At ibinigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikmang yumaon, sapagkat hindi pa niya natitikman. At sinabi ni David kay Saul, "Hindi ako makayayaon na dala ko ang mga ito, sapagkat hindi ko pa natitikman." At pawang hinubad ni David sa kanya, at tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay. At pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot na kanyang dala, sa makatwid bagay sa kanyang supot pastor. At ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay. At siya'y lumapit sa Filisteo. At nagpatuloy ang Filisteo at lumapit kay David. At ang lalaki na may dala ng kalasag ay nangunguna sa kanya. At nang tumingin ang Filisteo at makita si David, ay kanyang niwalan ng kabuluhan siya, sapagkat siya'y bata pa, at mapula ang pisngi, at may magandang bikas. At sinabi ng Filisteo kay David, "Ako ba ay aso, na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod?" At nilait ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Filisteo kay David, "Halika, at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa parang. Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak, at may malaking sibat, at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay, at sasaktan kita, at pupugutin ko ang ulo mo, at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo, sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito, at sa mababangis na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel, at upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay." Hindi po pala naging mabuti para sa higanting si Goliath ang pagharap po sa kanya ng batang si David. Hinamak at minaliit po niya si David na makita po niyang kabataan ang harap at lalaban po sa kanya. At pati po ang Diyos na pinagtitiwalaan ni David ay hinamak niya. Pero ano po ba nangyari sa pakikipaglaban ni David sa higante na si Goliath? Yan naman ang alamin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang extended family ay normal na sa pamilyang Pilipino. Nagkakaroon ng pagkakaisa sa magkakamag-anak at nagtutulungan lalo na sa panahon ng pangangailangan. At kapag marami tayong kasama sa bahay, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magawan sila ng mabuti. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Galatia, 6 at 10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Kids, paano kayo mag-bonding ng inyong pamilya? Ano-ano activities ang ginagawa ninyong madalas? Bukas, kung loloobin ng Diyos, aalamin natin ang kahalagahan ng family bonding. Abangan niyo yan, ha? Wala na talagang hahanapin pa kapag pamilya ay mali.
ligaya at may patnubay ng Diyos nating Ama. Kahit may hirap man ay di mahalaga, basta tayo ay sama-sama. Halina ate, kuya, umawit na. Ang pamilya namin ay laging masaya, pagmamahalan at paggalang di nawawala. Kahit nasaan pa man, anumang ginagawa, sa aming puso'y tunay na masaya. Pagod si tatay ko sa pagtatrabaho, si nanay ay sa gawaing bahay. Kami na may nag-aaral ng mahusay, at pagkakain na laging sama-sama, nagpapasalamat sa biyaya. Kahit na dukha ay nagkakaisa, ang pamilya namin ay laging masaya, pagmamahalan at paggalang di nawawala. Kahit nasaan pa man, anumang ginagawa, sa aming puso'y tunay na masaya. Suliranin man ay dumating, kapipisig nating haharapin. Ang pamilya namin ay laging nang masaya, pagmamahalan at paggalang di nawawala. Kahit nasaan pa man, anumang ginagawa, sa aming puso'y tunay na masaya. Sa aming puso'y tunay na masaya. Yan ang pamilya. Masaya. Hanggang dito muna mga bata. Bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ibang kasama mo sa bahay mo, yung mga lolo at lola mo, yung mga tito at tita, patanir... Isa pa. Nagkakaroon ng pagkakaisa sa magkakamag-anak. Nagkakaroon ng pagkakaisa sa magkakamag-anak.